Hello Leo, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Leo. We have the Nine of Pentacles and we have the Judgment energy. So, Nine of Pentacles, napakaganda nito, Leo. Kasi this is financial comfort. No? Financial comfort, financial freedom, financial blessings, no? Dadating sa inyo. You will be prosperous and abundant. No? So, napakaswerte ninyo pagdating sa pera sa ngayon. At yung perang dadating na to, this is something, no, na financial reward ninyo for the hard work na ginagawa ninyo. No? Sipag at tiyaga ang puhunan mo dito, dugot pawis. Kaya this is really a sweet success para sa inyo, kumbaga, no? At yun, giginhawa na kayo pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kasi may enjoy nyo na dito yung bunga ng inyong pagsisikap. May enjoy nyo dito yung bunga ng inyong pagtsatsaga, no, sa trabaho. So, we also have the Judgment energy. There is something dito, a situation from the past na pabalik-balik. There is a situation dito from the past na, kumbaga, keep haunting you, no? Excuse me po. This is something na a situation in the past na masasabi ninyo na, teka lang, parang nangyari na to sa akin dati. Tapos, eto na naman, 'di ba? It's because, hindi pa ninyo napapansin ito eh. Hindi pa ninyo ina-address kung ano man ang sitwasyon na to. Kaya ito, bumabalik because hindi pa ninyo pinapansin ang issue na ito. Kaya ito, nananawagan sa inyo si Archangel Gabriel, no? Na pansinin mo na to. Pansinin mo na ang sitwasyon na to, ayusin mo na, learn the lesson that you need to learn from this situation, and i-address mo na ito ng tama. Make a decision. Okay? Kasi hindi ito mawawala. 'Di ba? Hindi ito totally aalis sa buhay mo hangga't hindi mo to ina-address na issue na ito. And this could be, this could be a situation na nangyari na mga nakaraang panahon, you know. But yes, maybe it's the same scenario, same thing, no, nangyayari sa ngayon. So, what else? We have Two of Cups. Ayan. So, this is about partnership, po pwede na yung pagdedesisyon na ninyo rito or kung ano man ang issue na to from the past, maaaring that is about your partnership, no? Maybe it's about, your relationship. No, pwedeng sa love and romantic relationship ninyo ito. Sa relasyon ninyo, yung ganon. So, for some of you naman, Dio, maybe sa ngayon, you are going to focus more on your partnerships. Yung partnership na to, hindi lang ito sa love and romantic relationship, no? Pwede na meron, ang iba sa inyo, kung single pa kayo, maaaring papasok kayo sa love and romantic relationship. Pwede rin na ang iba sa inyo is going to gain new friends sa ngayon, you're going to make new friendships, pwedeng ganon, or pwede rin na ang iba sa inyo rito is going to siguro mas ino-nurture ninyo yung inyong relasyon, no, kung ano man ang klaseng relasyon ang meron kayo sa ngayon, no. So maybe mas aalagaan mo yan, mas pagbubutihin mo ang samahan ninyo, yung ganon, no. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Leo. So, we have enlightenment. Ayan. Look from the highest perspective. See the divine in everyone. Okay? So, you will be enlightened. Kaya, huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mamroblema. Kasi, you will be enlightened. Whatever it is, whatever it is na siguro, ang tawag dito, whatever it is na maaaring naguguluhan ka, hindi mo alam yung direksyon na tatahakin mo at this time, huwag kang mag-alala because you will be enlightened. The divine is going to show you the way patungo sa kung saan ka dapat mapunta or kung paano magkakaroon ng linaw, no, sa iyong isipan. So, we have a spiritual warrior, show you a wise leader, command the universe.
you are a wise leader. So yeah, so this is really you. This is very Leo, no? Na you have a you are a born leader, 'di ba? You are a natural born leader, Leo. Kaya pa pwede ng iba sa inyo talaga isa ka talagang baka isa kang boss, isa kang manager, isa kang supervisor, or po pwedeng isa kang ikaw yung presidente, kumbaga, ng isang institusyon, isang grupo, yung gano'n. Kasi nga, you have that leader quality. Kaya ikaw yung laging napipili na maging leader or mamuno, 'di ba, ng isang grupo. And pakita mo sa kanila, no, na you are wise, 'di ba? You are talagang you have that leadership quality in you, you know. Ipakita mo sa kanila. So, what else? We have access your gifts and explore the treasure chest, accept who you truly are. Baka ang iba sa inyo dito, Leo, alam mo yon na hindi, yung it's either wala kang tiwala, no, sa sarili mo, wala kang tiwala sa mga spiritual gifts mo, or nahihiya ka, na panindigan kung ano man itong mga spiritual gifts mo, or natatakot kang i-embrace, no, yung spiritual gift. So depende sa inyong sitwasyon, but maybe, no, isa diyan yung mga nararamdaman ninyo kung bakit hindi ninyo ina-accept, no, kung ano yung, or hindi ninyo ini-embrace kung ano yung mga spiritual gifts mo. Kaya this is a point wherein siguro kailangan ninyong pag-isipan ito, kasi parang you are already being called dito. Sabi dito, accept who you truly are. 'Di ba? So, parang panawagan na to sa inyo eh. Parang inuutusan na kayo dito ng universe na tanggapin mo na yan kasi that is part of your DNA. 'Di ba? Binigay ko yan sa'yo, no? And maybe it's about time na kasi na you embrace your spiritual gifts, because maybe this is the time that you need also to carry out or start carrying out your purpose in life, no, at magagamit mo or gagamitin mo yung spiritual gifts na to bilang yung tool in order to carry out your mission, diba? Para makatulong ka na sa maraming tao, maka-inspire ka na maraming tao, yung ganun. So good luck, thank you for watching. Love and light, namaste.